What's up mga ka-Eugene Mag-BTV, ano? Ngayon nandito ako sa Crocodile Farm para ipakita sa inyo kung ano yung mga naglalakihang buhaya dito sa Crocodile Farm at yung mga maliliit at yung iba-iba pang uri ng mga hayop. So ngayon, umpisa na natin para makita nyo na. Ito-tour ko kayo, siguradong mag-i-enjoy kayo dito. Okay na po. So, let's start. Kasi short briefing bago po tayo pumunta sa mga live crocodile cycles. Magandang hapon. And then, welcome po dito sa Palawan Wildlife Rescue Conservation Center. Ito po dating kilala bilang Crocodile Farming Institute or CFI. Ito pong center ay government-owned special project ng DENR para sa province ng Palawan. Okay, bago tayo pumunta sa mga live crocodiles, ito pong skeleton at skin. Ang pangalan niya po ay Rio, R.I.O. Tama kanina si Ma'am, Rio ang kanyang pangalan. So, nanggaling po siya sa Rio Tuba River, Batarasa, sa South Rio ng Palawan. August 4, 1993 siya nahuli. May bigat po siyang 600 kilograms at may habang 17.6 feet or 5 meters. Then, may bigat na 600 kilograms. Then, ito na lang po ang kanyang tunay na balat. Wala na po yung commercial value para po yung mga leather bags, shoes, and other products. Masyado na po kasi itong matigas para i-process pa ng machine. Batang crocodiles lang po, edad 3 to 5 years old yung ginagawang mga leather products. Pero dito po sa center, hindi po kami permitted to commercialize. Dito po, conservation center po kami. Yung mga pagkain ng crocodile seafood na pwede po ninyo mabili sa iba't ibang restaurant dito sa Puerto Princesa or sa buong Palawan, yun ay nanggaling sa Teresa Rizal sa Manila or sa Davao City. So yun po kasi yung may permit to commercialize crocodile. Okay, so again, hindi po nanggaling dito yun. Okay, then kung natatandaan niyo po si Lolo. Si Lolo po yung pinakamalaking saltwater crocodile na nahuli sa wild. May haba po siyang 20.3 feet or 6 meters, isang metro pa, yung laki ni Lolo, yung pag-iyo, at may bigat na 1,075 kilograms. Lolo po ang kanyang pangalan, to honor his name, Dr. Mr. Ernesto Lolo Conate, dati po kriyado dito sa PWRCC. But last February 10, 2013, namatay din po yung lolo ng crocodile dahil sa stress related to environment. Siya po ngayon na nakadisplay na doon sa National Museum sa Manila. Okay, reminders po bago tayo pumunta sa mga live crocodiles. Una po doon sa hatchling house, sa mga baby crocodiles natin, edad 1 to 5 years old. Hands off for your safety. Huwag ilalagay mo ang kamay at gamit sa loob ng bangke. Dahil kaya na nila yung tumalong ng mga bata kung mabuto ng inyong mga daliri. Then pwede po kayo take ng pictures, paki-turn off lang po yung flash. Pag-akit natin sa fence ng mga big crocodiles, meron po tayong halos kasi muna nito, kasi laki yung video. Paki-ingatan yung gamit na huwag mahulog sa loob ng fence, and then also please watch your steps. Okay po? Number na po, basta tayo dito sa hatchling house. Mga informations po ito siya and trivias patungkol sa mga crocodiles. Marami kayong bumabasa dito about crocodiles. Isa na po dyan yung pinagkaiba nila between alligators and crocodiles, their ecological importance, and then kung paano maging ligtas pag may buhaya sa isang area. Marami po kayong matutunan dito. Pwede po kayong bumalik yan after ng tour natin. But for now, dito muna tayo sa hatchling house. Ayan, so sa buong mundo, meron tayong 24 species ng crocodiles. So lahat po ng species ay 24. Dan dito sa Pilipinas, dalawang uri po ng crocodiles ang inyong makikita. We have Philippine crocodile or freshwater crocodile. Nag-originate po yun sila sa Mindoro. Crocodilus mindorensis ang kanyang scientific name. 2 to 3 meters lang po yun humahaba. Then meron din pong Indo-Pacific crocodile or saltwater crocodile. Yun po yung humahaba ng 6 to 7 meters. At yun lang din yung makikita ninyo dito sa Palawan. Sa southern part po, like Rio Tuba, Balabac, Rizal. Wala pong freshwater crocodile. Meron kaming freshwater crocodile dito sa center dahil nga po conservation breeding facility kami para sa mga freshwater crocodile. So, ayun po.
So yung dalawang uri po ng crocodile na yun, makikita niyo po inside of our hatchling house. Makikita niyo po yung kanilang pinagkaiba by their black spots. Yung spots ng freshwater crocodile ay alive. Parang stripes po yan tingnan. While yung sa saltwater crocodile, scattered. Parang polka dots naman po yan tingnan. So yun yung kanilang pinagkaiba. Pasok po tayo dito sa loob. Hands up for your safety. And you can take a picture. Paki-turn off lang po. Atayin ko lang po kayo sa kabilang dito. So ito po yung freshwater crocodile. Yun yung kanyang kulay. Natural breeding lang po kami dito combined male at saka female. So dyan din po sila naglilay ng eggs. After po nila makapag-lay ng eggs, dinadala po namin sa breeding na yan. Yan po yung aming incubation area. Dyan din po nakalagay yung below 1 year old. So ngayong season po, nasa courting season pa lang. So 1 factor pa lang. Nagliligawan pa lang sila bago makapag-buntis yung isang babae. So hindi pa tayo pwedeng allowed or hindi naman talaga allowed na pumunta doon. Pero ngayong season yun po kasi then January, February, March, yan yung kanilang pag-lay ng eggs. April, May, June, yan yung pag-lay ng eggs nila. Ayan, so may, ito po ay kalaw. Palawan hornbill or kalaw. We have also Palawan talking myna or kiao. The blue night parrot, then gray imperial pigeon or balud. So, nandito po sila rescued from illegal traders and poachers. Yung iba po ay hindi na namin ma-release sa wild dahil injured na at domesticated na po. Means na-imprint na sila sa feeding. Hindi na nila alam mag-hunt ng sarili nilang food. Sa pag-release po sila sa wild, hindi na yan nila alam mag-hunt ng food nila, hindi na po sila makakapag-survive. So for now po, akit muna tayo rito sa taas. Pakiingatan yung gamit na huwag mahulog and then also please watch your step. Dito na po tayo sa mga big crocodile. Nila pa. Wow, so big. Laki na oh. So big crocodile. Kita ko, lang ito eh. Nandun pa yan sila sa baba. Ayan, so welcome po dito sa mga big crocodiles. Meron po tayong 7 mga lalaking saltwater crocodile dito at isang babaeng crocodile din po sa likod. The first and right side po ninyo, yan po ay si Aklan, 40 to 50 years old at may habang 16 feet. So, yan po siya. Nanggaling po siya ng Aklan. Yung nasa left side ninyo, siya naman po ay si Marabahay. Nanggaling po siya sa Marabahay, Yutuba, sa southern part po ng Palawan. 30 to 40 years old. 40 feet ang kanyang haba. At ito naman po sa pangatlong set, moving crocodile ng map. Ito, yung pinakamalaki, pinakamatagal sa kanilang lahat. Si Makmak po ay more than 60 Ito si Makmak. na. 17 feet ang kanyang haba. Halos kasing laki po nito sa stereo. Yung skeleton po natin doon sa lobby. Then, dagdagan niyo po ng 1 metro itong si Makmak. Ganun kalaki si Lolo. Pakain po sila once or twice a week lang. Masyado kasing mabagal ang kanilang pangtunaw. Pork, chicken, beef, and then fish ang kanilang pagkain. 5 to 6 kilogram per feeding. So, ganun lang po kaliit kahit di na sila kalalaki. 1 to 2% lang po kasi ng kanilang total body mass ang pwede po nilang kainin. Pag masobrahan doon, maaari po silang mamatay sa impatso or overfeeding. Kaya tama po yun na i-impatso din yung mga crocodile. Kung hindi po sila matakaw pagdating sa kanilang pagkain. Then kung minsan po mapapansin ninyo, nakamukha ng matagal yung bunganga ng crocodile. They open their mouth. Cooling off lang po yun yung tawag. Nagre-release lang po sila ng heat sa katawan nila through evaporation of moisture. Ganun po sila mag-release ng heat sa katawan. Then for our last 2 pens, tawa.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Sinong pangit? Ito yung mga bird na nag-speak. Speaking bird. Kiyaw. Ano, Palawan talking mayna. Kiyaw. Kiyaw or kiyaw. Ang laki ng higit. Tuwa mo lang para kitang kita. through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Yun guys, kita nyo, lalaki ang mga buhaya at yung mga maliliit na buhaya, so nanatili pa lang doon sa kanilang pinaglalagyan. So pag pinakain, lalaki yun. Grabe, sobra enjoy talaga ako guys. Tapos yung mga ibon nagsasalita, yung tinatawag nating kiyaw o mayna, so grabe, ang sarap talaga. So hamakin mo yun, no? Sa maikling oras lang nalibot ko kayo. I hope na nag-enjoy kayo sa pagpapanood ng aking video. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe and mag-share and like, and paki-click na rin yung notification bell para sa susunod ma-update kayo sa mga panibago kong video.